ninakawan kami guys. Kausap ko na yung agency. Astig na talaga ako ng Hong Kong. Buti na. Kwentuhan time muna tayo guys. Good morning. So maraming nagtatanong, nawala si Joanna Pot Vlog sa vlogging. 1 week yun guys, wala akong update. Dahil ninakawan kami guys nung nag-swimming kami. Hindi po dito sa bahay. Nag-swimming kami sa Pasakaw, Camarines Sur. Ang resort namin is Ranchero y Marinero. So, ilang beses na rin naman kami naliligo dyan. Pero this time, nangyari itong hindi namin inaasahan. So, May 14, nung pumunta kami Miyerkules. Tapos, night swimming. So, madaling araw siya nawala. Madaling araw na, Webes na. Siyempre, nag-enjoy kayo maghapon sa swimming. Tapos, nagsiselfone din, nagbablog kami doon eh. So, nung after ng swimming, mag-enjoy, kumain, nung gabi, natulog kami ng alas 2 yata kami mga humiga. Alas 2 na ng madaling araw. Tapos, ako naman, dahil nga mag-vlog ako nung kinabukasan ulit, so sabi ko, i-charge ko muna to. Kasi nga, malulobat na. 50% naman sana hindi ko na lang charge. 50 pa naman, kaya lang gusto ko mag 100% siya para kinabukasan, magagamit mo talaga siya ng maghapon. So, chinarge namin siya. Nandyan lang sa harapan ko guys yung cellphone na. Nandyan lang. Pati yung sa anak ko, magkatabi yan, naka-charge. And then, nagising ako ng alas 3. So, 1 hour lang ha. Alas 2 kami humiga. Alas 3 ako na bumangon. Para lumipat ng pwesto. Kasi ang hirap ng pwesto ko guys. Ang tigas ng higaan ko. Pagbangon kong gano'n na, pansin ko, wala na sa harapan ko yung mga phone. So, ayun, nagpanik na ako. Ginising ko na silang lahat. Sabi ko na, nakawan tayo. Wala yung mga cellphone. And then, yung kapatid ko, chinek niya rin. Wala rin yung bag niya. So, nakasabit yung bag niya sa taas sa may cottage sa bubong. So, may cellphone din yun na 2 piraso. So, bali 4 yung nawala sa amin guys na cellphone. Ito lang yung na-recover pa lang namin, yung iPhone, kasi nga may location. So, mati-check mo kung nasaan, matatrack mo siya. So, after nun, di nanap namin, pinaring pa namin ito, 2 beses pa nag-ring, sinagot pa nila, hindi sila nagsalita. So, hinayaan muna namin siya ng ilang araw kasi wala magagawa eh. Nag-report na kami sa barangay, pinablatter namin, tapos nag-report kami sa mga pulis doon sa place na yon. And then, ilang araw bago siya nagkaroon ng location, siguro ika-4, ika-5 araw na nawawala. Saka ko lang na-check dito na may location na siya. So, dali-dali kaming pumunta, ni-report ko rin agad sa police na may location. Tapos, pinuntahan namin, hindi namin mahanap yung exact na bahay kasi subdivision pala yung location na kinalalabasan. So, ang hirap naman kung baka mapagbintangan natin eh, hindi naman talaga sila. Pero doon talaga siya tinuturo. So, ayun, kapag may naka-iPhone kayo guys, pwede nyo malocate. And, ilock nyo agad yung phone nyo para hindi nila gumagamit. And, hindi rin nila yan marireset. Dahil may Apple iCloud, Apple account kayo dyan. So, yun yung maganda sa iPhone. Pag naka-iPhone ka, kasi secure talaga. Yung security yung binabayaran mo dito, plus yung magandang camera. So, ayun yung maganda dito, guys. So, ayan, it's back. Andito na siya ulit. Ayan, bumalik na. So, tuwang-tuwa ako kasi, syempre, pinaghirapan ko to first time ko na magka-iPhone na talagang ininvestan ko talaga to para magamit natin sa trabaho. So, nung nawala to, feeling ko gumuho. Sabi ko, paano na kami? Kasi, syempre, trabaho ko nandito lahat, guys, sa phone na to. Kaya talagang, ginawa namin ng paraan na maibalik siya. Gastos, talagang panahon, sakripisyo sa paghahanap. Alam mo yun, nung nawala tong phone na to, sabi ko, kung ano na naiisip ko, sabi ko, pag hindi ko na to nahanap, mag-abroad na lang ako kasi wala na akong hanap buhay, wala akong income. Yun na yung agad yung naisip ko. Tapos may magka-college pa ako, alam niyo naman yan, malapit na ang pasukan, paano na kami. Yung kita ni Papa Alden, sakto lang naman na pangbayad sa bills, pangkain namin, ganyan. Paano na yung mga pang-tuition, pamasahin nila pagpapasok. Syempre, kailangan tulungan kayo sa income na papasok sa inyo dahil ang hirap ng buhay ngayon guys, sobrang mahal na ng lahat, kaya dapat 2 yung kumikita. Nawala yung pinagkakabuhayan ko, nandito lahat sa cellphone na to. Plus, hindi ko mabuksan yung Facebook. Dito lang siya pwedeng buksan, guys. Kaya yun yung pinaka-inaalala ko. Kaya hindi ako nakapag-update sa inyo. Kasi hindi rin ako makapagbukas kahit sa cellphone ni Papa Alden. Hindi ko siya mabuksan. Dahil dito nga lang siya, naka-approval siya. Dito, kailangan daw ma-approve ko dito na nagla-login ako sa ibang device. So, ayusin nyo yung mga settings nyo sa Facebook, guys, kung ayaw nyo matulad sa akin. Hindi talaga ako makapagbukas ng Facebook sa ibang device. Dahil dito lang siya, naka 2-factor authentication. Yun, so i-secure nyo mabuti yung mga phone nyo in case, diba? Hindi natin alam, sobrang hirap ng buhay ngayon. So yung iba talaga yan yung naiisip na paraan, magnanakaw, ganyan. So doble ingat tayo guys, lalo na pag may mga ganito. So yung cellphone ng kapatid ko is hindi pa rin naman na, yung isa hindi pa nakuha. Tapos yung cellphone ng anak ko wala pa rin. So yung isa meron na, na-locate na natin kung sino yung napagbentahan.
So hanggang ngayon ongoing pa rin, hindi pa rin natatapos, nakakapagod. Pero ayan, sa mga nanonood ngayon, ingatan yung mabuti, secure nyo, lalo na pag ganito. And kung gusto nyo malaman kung paano ko siya na-locate, igagawan ko na lang ng bagong video guys, kung paano namin ito nakuha, and anong ginawa namin, paano ang settings, ganyan. So for now, yan muna yung kwento natin, and thanks God dahil naibalik yung aking pinagkakabuhayan. Nag-a-apply na talaga ako pa Hong Kong. Pabalik na talaga ako ng Hong Kong. Buti na lang. Alam niyo yung nung isang araw pala yun. Nung isang araw, nakausap ko na yung agency. In medical na lang yung kulang guys. 2 medical and mag-asikaso ng mga papers. Pa Hong Kong na sana ako. Tapos kinabukasan, lumabas yung location. And then ayun, nakuha ko siya. So hindi pa ako pinapag-abroad. Dito lang daw ako sa Pinas. So tuloy-tuloy lang tayo sa vlogging. And thank you so much sa mga nagme-message. Sobrang daming nag-message. Nag-aalala, nag-aantay ng vlog natin. Thank you sa mga follower natin dyan. And yes, kung gusto nyo malaman and kung paano, anong ginawa, anong application. So ayan, sa mga naka-iPhone para secure din kayo, ayan, gagawin ko na lang ng separate video. Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye! Yay! Excited! Ayan o, nandito na yung ating phone. Guys, tinanggal lang nila yung case. Wala na yung case, so bibili na lang natin ng bagong case. Ayan siya. So ayan, naka-online na ulit tayo sa Facebook. Thank you God! Thank you Lord! Bye! Hello guys! So today, i-share ko sa inyo yung ginamit namin na pang-locate dun sa ating iPhone. So kung may mga phone kayo guys, pwede nyo rin gawin to. I-save nyo yung inyong mga iCloud account dun sa Find My, ilalagay nyo para makikita nyo yung mga location. And pwede nyo rin itong gamitin sa mga asawa nyo guys. Ayan, may tip na kayo ha. Malolocate nyo na yung mga asawa nyo kung nasaan dahil dito sa application na to. Or sa Google, pwede nyo rin kung wala kayong iPhone. At dahil nga nawala yung cellphone natin, so sa iba ako nakilagin. Nilagin ko yung iCloud account ko sa kanila, tapos lalabas na yung location yun sa Find My. Bali, nagkaroon ng location yung phone ko guys after 4 days pa. Talagang tiyagaan, araw-araw ko talaga siya tinitignan kung magbubukas pa ba. Kasi kung mag-online pa, kasi nakalagay nung una is 3 days ago na siya na yung location niya, yun lang sa Pasakaw, yung pinagswimingan namin. So, nandun lang siya. So, ibig sabihin nun, hindi pa nila binubuksan. Pinatay kasi siguro nila para hindi matawagan, ganyan. So, ayun, after mga 4 days, lumabas na yung location. And then, nakita ko kasi 13 hours ago na. So, hindi na natin yun makahabol kasi baka mamaya umalis. So, hindi natin alam kung dun talaga. So, kinabukasan, chinek ko ulit dun sa application. And then, ayun, sabi ko, 10 minutes ago, nag-online siya. So, ibig sabihin, doon talaga yung lugar kung nasaan nakatira. Kasi doon lang lagi lumalabas sa Find My. So, ang ginawa namin, pumunta na talaga kami doon dahil may motor naman si Papa Alden na absent pa siya 2 araw dahil dito sa paghahanap namin ng cellphone. So, syempre, kailangan ng motor para talagang matrace. And may direction din, guys, na ibibigay si Find My, itong si iPhone. Ibibigyan ka rin niya ng direction kung saan nandoon yung cellphone. So, after 2 days namin na pabalik-balik dun sa lugar na yun, guys, hindi namin siya nakuha. After nung ika-3rd day namin, biglang nagbago yung location. Siguro nakatunog na siya na hinahanap namin yung cellphone. So, lumabas na siya sa lungga. Umiba yung location niya. So, doon pa rin sa Kararayan, pero ibang lugar na siya. So, naghahanap na pala siya ng pagbebentahan. So, nung gabi na yun, last location niya ulit doon sa ibang lugar na. So, hindi siya nag-online maghapon. So, nung alas 3 na ng hapon, nakita ko na malapit na siya sa amin. 36 minutes ang layo dito sa amin. Tapos, yun pala, binibenta na siya dun sa paggawaan ng cellphone. Siguro hindi niya na kayang itry na buksan. Hindi talaga kasi nila ma-open guys ang phone kapag nilock mo na, lalo na pag iPhone. So, hindi na nila mapakinabangan. So, binenta na lang sa technician. So, after noon, pumunta na kami ng bayan and hinabol na namin siya. Nandun lang siya talaga sa isang location na yun. Tapos, nag-contact na rin kami dun sa nag-iimbestiga ng kaso natin. After noon, pumunta kami doon, pinaring namin yung cellphone. Ayun, nakuha ko agad guys. Sabi ko, ito yung cellphone ko. Sabi ko doon sa technician. Sabi ko, sino nagbenta sa inyo? Kasi nakaw yan. Ninakaw yan sa amin. Ayun, ongoing pa rin siya guys hanggang ngayon. And yung isang cellphone na locate na rin, alam na rin kung sino yung nagnakaw. Pero yung 2 cellphone pa yung hinahanap ngayon. So, hindi pa tapos yung investigation namin. So, ang mangyayari ngayon guys, pag may iPhone kayo or meron kayong Android, i-check nyo yung mga last location sa Google. I-search nyo sa tutorial guys sa YouTube or gawan ko na lang ulit ng video kapag Android naman yung hahanapin kung paano. So, ito naman yung sa iPhone, yung tinuro ko sa inyo kung paano siya malolocate. Ang dali lang, no?
Kaya pag may mga Find My kayo, yung mga wala pa masyadong idea sa ganito. Ako kasi first time ko to eh. Kaya sinashare ko rin sa inyo guys yung nangyari sa buhay namin this past week. So ayun lang, sana may natutunan kayo. Don't forget to share sa mga naka-iPhone dyan. Thank you. May pahabol pala ako. So yung pag turn on pala kayo ng lost mode. So pag binuksan nila yung phone, lalabas yun guys sa screen, lost mode. Tapos, lagyan nyo rin ng message. Pwede nyo lagyan ng message. Halimbawa, pakitawagan ako sa number na to kung ikaw man yung nakapulot ng phone. Or paki-surrender na lang ng phone sa barangay or sa police station. Or tawagan mo na lang ako. Pwede ka dun mag-message. Yun yung lalabas sa screen kapag inopen nila yung phone. Yung number. Tapos nakalagay lost phone. Ayan pala yung pahabol. Makikita nyo yan sa Find My lahat.